Tahimik pero napakalalim ng nagaganap na pagbabago sa mundo ng institutional finance. Marami pong investors pa rin ang tumitingin kay XRP bilang ordinaryong digital coin. Pero lumalabas na may malalim itong koneksyon sa mga higante ng global finance tulad po ng BlackRock. Unti-unti nang nagkakaroon ng ugnayan ang XRP ecosystem sa mga asset management system na pwede pong baguhin ang paraan ng paggalaw ng tokenized funds at stablecoins sa buong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At then, paano nga ba nagsimula ang connection ni XRP sa BlackRock? Yan, ang sabi po rito ay in September 2025, Ripple announced a collaboration with Securitize to enable smart contract functionality, allowing investors in BlackRock's BUIDL fund and VanEck VBill fund to redeem their tokenized shares for Ripple's stablecoin RLUSD. Ano nga bang ibig sabihin yan? Noong nakalipas daw po na September 2025 ay in-announce ni Ripple ang pakikipagtulungan nito sa Securitize para pagganahin po ang smart contract functionality. Sa ilalim ng project na ito, ang mga investors ng BlackRock's BUIDL Fund at ang VanEck VBill Fund ay pwedeng i-redeem ang kanilang tokenized shares gamit ang stablecoin ni Ripple na RLUSD. Sa madaling salita, nagkaroon po ng tulay sa pagitan ng traditional na pondo at blockchain settlement. Kaya sa market impact, ang ganito pong partnership ay nagpapakita ng posibleng institutional adoption ng RLUSD. At kapag nagpatuloy po ito, maaaring tumaas ang demand para kay XRP bilang bahagi ng ecosystem na ginagamit po sa settlement. Ano naman po ang ibig sabihin ng integration na ito para sa mga investors? At ang sabi po rito ay the technical integration means qualified shareholders can now convert their fund tokens on-chain into RLUSD 24/7, offering an instant liquidity pathway that marries traditional fund exposure with blockchain-based settlement rails. Ayan, yan po yung actual na tweet or post dito ni Ripple Bull Winkle na isang crypto researcher. Yan, isa po itong video clip kaya panoorin na lamang po ninyo kung kayo ay interesado. Yan, paliwanag po natin yung sinabi rito. Sa integration daw na ito ay pwede pong mag-convert ang mga qualified shareholders ng kanilang fund tokens direkta sa RLUSD anumang oras kahit 24/7. Ibig sabihin ay nakakatanggap po sila ng instant liquidity nang hindi kailangang dumaan sa traditional na bangko. Pinagsasama po nito ang exposure sa traditional na pondo at bilis ng blockchain settlement. Ito ay malaking hakbang papunta po sa hybrid financial system kung saan nagtutulungan ang blockchain at saka institutional finance. Sa market impact, ang real-time liquidity access ay nagbibigay ng malaking flexibility sa mga investors. Kaya posible pong magdulot ito ng mas mataas na paggamit ng RLUSD at magpataas po ng value perception kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang sinabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayan, at ito naman po yung sabi tungkol dyan. Prominent XRP commentator Ripple Bull Winkle highlighted this very development in a post on X. Sabi rito is Securitize backed by BlackRock and Morgan Stanley. They're tokenizing money market funds using Ripple's RLUSD for on-chain redemptions. The world's largest asset managers are quietly moving liquidity through Ripple's ecosystem while the public still thinks XRP is just another coin. Ayan, paliwanag po natin yan. Ayon po kay Ginoong Ripple Bull Winkle, isa po siyang kilalang XRP commentator, ay ginagamit ng Securitize na suportado ng BlackRock at Morgan Stanley ang RLUSD ni Ripple
para sa tokenized redemptions ng money market funds. Ang ibig pong sabihin nito ay gumagalaw na ang liquidity ng pinakamalalaking asset manager sa buong mundo sa loob ng Ripple ecosystem. Habang karamihan po sa publiko ay akala ordinaryong coin lang itong si XRP. Sa market impact, ang ganito pong impormasyon ay pwedeng magdulot ng positibong sentiment sa mga traders dahil nagpapakita po ito ng aktual na institutional activity sa loob ng Ripple ecosystem. Ngayon, ang sunod na tanong ay totoo ba ito or hakala-haka lamang? Ayan. At ang sabi po rito tungkol dyan ay while Bullwinkle's framing emphasizes the size emphasizes while Bullwinkle's framing emphasizes the size and stealth of this shift, the confirmed partnership between Ripple, Securitize, BlackRock, and VanEck shows a credible infrastructure move, not simply a speculation. Ano nga bang ibig sabihin yan? Hindi lang daw ito haka-haka. Ang partnership ng Ripple, Securitize, BlackRock at saka VanEck ay kumpirmado. Hindi ito simpleng rumor, kundi isang lehitimong infrastructure collaboration. Ipinapakita po nito na ginagamit talaga ang RLUSD bilang bahagi ng operational system sa tokenized finance. Kaya malinaw po na nagsisimula ng maging bahagi sa XRP ng mas malawak na institutional na ecosystem. Sa market impact, dahil verified po ang partnership, inaasahang tataas ang confidence ng institutional investors sa Ripple ecosystem na maaari pong magbunsod ng pagtaas ng presyo sa midterm. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ito para sa institutional finance? Yan, ito naman ang sabi rito tungkol dyan. The ripple effect, no pun intended, is threefold. First, RLUSD, by virtue of this integration, moves from theoretical to operational as a stablecoin backed 1:1 by liquid assets with the backing charter of the New York Department of Financial Services. It is designed for enterprise usage. Paliwanag po natin yan. Ang unang dahilan daw kung bakit mahalaga ito ay dahil ginawang operational ang RLUSD. Hindi na lang ito concept, kundi aktibong ginagamit sa totoong transaction. Ang RLUSD ay meron pong 1:1 backing ng liquid assets at may charter approval mula sa New York Department of Financial Services. Dahil dito, ligtas ito at maaasahan para sa enterprise level usage. Sa market impact, ang ganitong katangian ay magpapataas ng tiwala ng malalaking kumpanya na pwedeng mag-angat ng presyo ng XRP sa long term dahil po sa ecosystem demand. Paano naman po nito binabago ang tokenized finance? Ayan, sabi rito ay second, the integration bridges tokenized short duration funds, treasury bills, money market instruments with an on-chain settlement liquidity, potentially reducing friction in how institutions move capital. Yan, ang ikalawang epekto daw nito ay ang pagdurugtong ng tokenized short-term funds tulad po ng treasury bills at money market instruments sa on-chain liquidity. Ibig sabihin ay mas mabilis na ngayon ang galaw ng pera mula sa traditional na pondo papunta sa blockchain. Binabawasan po nito ang delay at gastos sa capital movement ng mga institutions. Kaya sa market impact, ang ganito pong efficiency ay pwedeng magbukas ng pinto sa mas maraming institution na gumamit ng XRP-based systems sa kanilang mga transactions. Ano naman ang pinakamatinding epekto ng koneksyong ito? Ayan, sabi rito ay third and perhaps most consequentially, this ties the XRP ecosystem into traditional asset manager flows into a way that most retail participants may be entirely unaware of. Ayan. Ang ikatlo na epekto dito na pinakamalaga ay ang tuluyang pagpasok ng XRP ecosystem sa traditional na asset manager flows. Habang abala ang mga retail traders sa daily price action, tahimik na pumapasok sa XRP sa mga proseso ng malalaking kumpanya. Ito po ay sinyalis ng institutional integration na matagal nang inaasam ng mga crypto projects. Kaya sa market impact, ang unti-unting pagsasama ni XRP sa global asset management ay posible pong magdala ng matagalang bullish momentum kahit hindi po agad makikita sa presyo sa short term.
Ngayon ay may mga hamon ba sa tokenized fund system? Yan, at ito naman po ang sabi tungkol dyan. This is not without caveats. Tokenized funds remain a niche, and real-world asset RWA bridges often face regulatory, liquidity, and infrastructure constraints. Academic research indicates that despite billions in tokenized assets, very few enjoy vibrant secondary markets or high turnover on-chain. Yan, paliwanag po natin yan. Sabi po rito ay syempre hindi raw ito perpekto. Ang tokenized fund system ay bago pa lang at marami pang kailangang ayusin sa regulasyon at saka liquidity. Maraming bansa ang wala pang malinaw na patakaran para sa real-world asset bridges, kaya kailangan pa ng panahon bago ito tuluyang maging mainstream. Sa market impact, ang regulatory delay ay pwede pong pansamantalang humarang sa pagtaas ng demand. Pero sa sandaling maayos po ito, pwedeng sumabog ang paggamit ng RLUSD at ang XRP ecosystem. Ngayon ay ano naman ang mga susunod na tanong tungkol sa paggamit ng RLUSD? Sabi po rito, the question going forward is how much adoption this off-ramp will see. How quickly supporting infrastructure, custody, regulatory audit trails, on-chain identity, etc. scale in whether RLUSD gains wider usage beyond these initial fund vehicles. Ayan. Ang malaking tanong daw ngayon ay gaano nga ba kabilis ang adoption ng RRLUSD? Kakayanin ba ng Ripple na mapalawak ito sa labas ng initial fund vehicles? Kakailanganin ito ng maayos na custody solutions, audit systems at identity layers para magtagumpay po sa institutional level. Kung magagawa po niyo ito, lalawak pa lalo ang ecosystem na XRP sa real-world finance. Pagdating po sa market impact, kapag naabot ang mass adoption ng RLUSD, pwede pong tumaas ang liquidity ng XRP sa buong crypto market. At ayan, bilang panghuli, ang aking masasabi naman or ang aking opinion tungkol dito ay lumalabas po na mukhang tama itong si Ginoong Ripple Bullwinkle. Yan, hindi na po theory ang koneksyon ng XRP sa BlackRock. Ito ay operational at buhay na bahagi ng institutional system. Sa totoo lang, ito po ay isa sa pinakamahalagang hakbang para sa mainstream adoption ng blockchain technology. Kung totoo na ito ang simula ng pagsasanib ng traditional na pondo at crypto settlement systems, posibleng makita po natin ang mas malalim na papel ng XRP sa global finance. Maring hindi po agad mag-reflect sa presyo ngayon, pero ito ay sinyalis ng structural transformation sa likod ng market. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.